Ang kwento ni Tomby. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating tagapakinig. Karanasan ito ni Iking. Walang eksaktong taon. Probinsya ng Negros. Nang mga panahong ito, may isang binata na hindi naman lingid sa kalaman ng karamihan na mula sa pamilya ng mga mambabarang. Simula pa ito sa mga kanununuan, magpas sa mga oras na yun. Ngunit hindi sila kinakatakutan dahil sa pagiging masama, kundi dahil sa kakaibang katangiang ipinapakita ng mag-anak sa lugar. Ang lolo ng ating bida na si Lolo Ignacio, isang kilalang manggagamot sa lugar. Hindi ito basta lamang manggagamot. Kaya nitong manggamot ng lahat ng uri ng karamdaman. Mapagambala ng engkanto, bati, kulam, palipad hangin. Basta may kinalaman sa problemang espiritual, kayang masolusyonan ng matanda. Ngunit meron ding ilang napunta sa tahanan nito para maghigante. Hindi ito lantaran sa lahat. Ngunit may haka-haka sa lugar na kapag kinausap mo si Lolo Ignacio ng may puot sa iyong puso, siguradong may mangyayaring masama sa kinakakagalitan mo. Samantala, ang tatay naman ni Iking na si Mang Dario, pinili na wag nang ipagpatuloy ang ganitong gawain. Nais nitong maging normal at malagay ang sarili sa tahimik na buhay. Nagpasya na lamang ito na magtrabaho sa sakahan. Ngunit kahit ganun, marami pa din sa mga magsasaka ang natatakot sa kanya. Palihim siyang iniiwasan at madalas pabulong na nagsasalita ng masama sa kanilang pamilya. Habang si Iking naman, bata pa lang, alam na niyang may kakaiba sa kanila maging sa pamilya. Noong una, iniisip na siguro'y namamalikmata lang. Ngunit meron itong nakikita na hindi nasisilayan ng iba. Bukod doon, nakakadinig din siya ng mga bulong kahit mag-isa. At sa tuwing nagagalit si Iking, tila may nangyayaring kakaiba sa paligid. Hanggang sa isang araw, pinatawag ito ni Lolo Ignacio. Nakaupo ito sa harapan ng isang maliit na altar. May mga nakasinding kandila. May isang mangkok ng tubig na may nakalutang na dahon ng sambong. Pinalapit siya ng matanda. Pinaupo sa kanyang tabi at sinabing, Ikeg, halika po. May bahalaga akong sasabihin sa'yo. wika ni Lolo Ignacio. Tahimik namang lumapit ang binata sa lolo. May kaba sa dibdib. Dahil ngayon lamang niya nakita ang lolo na ganoon ang itsura. Tila sobrang seryoso at may napakahalagang sasabihin sa kanya. Apo, malapit na. Malapit na ang panahon para maipamana sa iyo ang iniingatan ng ating lahi na bertud. Bertud, Lolo? Ano po yun? Ito ang bagay na nagbibigay katangian sa ating angkan. Wika ni Lolo Ignacio. Hindi naman nalingid sa kaalaman ng binata. Alam niyang darating ang panahong yun. Ngunit hindi pa siya handa sa pagkakataong ito. Pero Lolo, parang ayoko po eh. Tugon ni Iking.
Ngunit tila hindi naman nagulat ang matanda sa naging tugon ng apo. Alam kong may pangamba at takot sa puso mo, apo. Pero hindi ito isang bagay na pwede mong tanggihan dahil nananalaytay na ito sa iyong dugo. Pero lolo, ayaw ko pong katakutan ako ng lahat kagaya niyo ni tatay. Hindi ko po kakayanin na iniiwasan ako ng lahat ng tao. Apo, daway maintindihan mo. Hindi nila tayo kinatatakutan dahil sa bertud na meron tayo, kundi dahil hindi nila naiintindihan ang katangian na meron tayo, apo. Pag-uusap ng maglolo, natahimik si Iking. Maski siya, hindi pa din labis na maintindihan ang nais sabihin ni Lolo Ignacio na mga sandaling yun. Pero may paraan po ba kung paano natin may aalis sa kanila yung takot? Ikaw, apo. Ikaw mismo ang gagawa ng iyong daan. Pero tandaan mo, apo, sa oras na tanggapin mo ang bertud, hindi ito basta may aalis sa'yo. Depende na lang kung meron ng nais humalili sa'yo. Wika ni Lolo Ignacio. Natahimik ang binata. Nakatingin sa mata ng matanda. Tila nagsusumamo itong tanggapin ang kanyang pamana. Kaya wala nang nagawa ang binata. Alam din niya na wala siyang takas sa tungkuling yun. Kung ganun po, Lolo, sige, pumapayag na ho ako. Pero Lolo, ngayon pa lang ho sasabihin ko na sa'yo, hindi ko gagamitin ang bertud sa kasamaan. Nasa iyo, apo, kung paano mo gagamitin yan. Pero ang mahalaga, palagi mong tatandaan lahat ng kapangyarihan. May kaakibat palagi na responsibilidad. Wika ni Lolo Ignacio. Ipinalahad ng matanda ang kamay ng binata. Dahan-dahan naman itong inabot ni Lolo Ignacio. Tila may naramdaman itong matinding init na nagmumula sa kamay ng lolo, papunta sa katawan niya. Halos mapasigaw pa ang binata sa sakit na mga sandaling yun. Sobrang hapdi sa balat at tila sasabog dahil sa enerhiyang inililipat ni Lolo Ignacio sa kanya. Matapos tuluyang maipasa ang bertud, napansin ni Iking na tila naghihingalo ang matanda. Naghahabol ito ng hininga. Hanggang sa bigla na lang napahiga si Lolo Ignacio sa sahig. Mainit ang buong katawan. Tila napapaso pa nga ang binata sa tuwing hinahawakan ang matanda. Ano hong nangyayari sa inyo? Huwag kang mangamba, apo. Nakatakda na ang pangyayaring ito. Nasa iyo na ang bertud. Naway pangalagaan mo ito ng mabuti. Wika ni Lolo Ignacio. Umupo si Iking sa tabi ng lolo. Ipinatong ang ulo sa mga binti. Tinitiis ang napakatinding init mula sa matanda. Hinawakan din ng binata ang kamay ni Lolo Ignacio. Hanggang sa unti-unting nawala ang init ng matanda. At dahan-dahang lumalamig ang katawan niya. Huwag mo kaming iwan. Huwag to. Gamitin mo sa mabuti ang bertud, apo. Ipakita mo sa lahat ng tao na hindi kanila dapat katakutan. Muling paalala ng matanda. Sa huling yugto ni Lolo Ignacio, ngumiti lamang ito sa apo. Kita sa mukha ang kapayapaan na tila alam niyang magtatagumpay kung sino man ang napasahan ng bertud.
Kaya simula ng gabing yun, dito na nagsimulang magbago ang buhay ni Iking. Saglit lamang ibinurol ang labi ni Lolo Ignacio. Kahit papano, madami pa din naman ang nakiramay sa pamilya. Lalo na ang mga taong natulungan ni Lolo Ignacio. Ngunit hindi naman maiiwasan ang mga usapan ng ibang tao. Hindi din lingid sa kalaman nila na naipasa na nito ang pagiging mambabarang. Sapong si Iking. Matagal na nagluksa ang binata sa pagpanaw ni Lolo Ignacio. Ngunit hindi siya nagpatalo sa lungkot. May iniwang tungkulin sa kanya si Lolo Ignacio at para sa kanya, kailangan niya itong magampanan. Nag-aral itong mabuti sa panggagamot. Ngunit hindi katulad sa ibang manggagamot. Nang makuha ng binata ang bertud, natuklasan nito ang kakaiba pang katangian na makausap ang mga insekto sa kapaligiran. Ito din ang ginagamit niya sa panggagamot. Sa tulong ng bertud at ng katangian, nag-alaga ito ng iba't ibang uri ng mga insekto, katulad ng alopihan, alakdan, ipis, putakte at marami pang iba. At para mas maging tapat ang mga insekto sa kanya, pinapakain niya ito ng karne at ilang patak ng dugo niya. Kumain lang kayo. Magpalakas lang kayo mga alaga ko. Marami pa tayong tutulungang mga tao at gagampanan ko ang pinangako ko kay Lolo. Wika ni Iking. Hanggang sa mabilis na lumipas ang mga araw, buwan na taon, mas gumanda at lumakas ang mga alaga ni Iking. Itinago niya ito sa mga garapon sa ilalim ng tahanan. Hanggang sa isang gabi, may matandang babae na lumapit sa kanya. Humihingi ito ng tulong. Halos hindi na makatayo sa pamimilipit sa sakit ng tiyan. Iho, tulungan mo ko. Hindi ko na kaya. Wika na matandang babae. Dali-dali naman itong pinapasok ng binata. Pinahiga sa mahabang upuan sa sala. Kagad niyang hinawakan ang pulso. Nagulat pa nga ang ginang nung una. Dahil imbes na hilot o paggamit ng herbal na gamot ang gamitin sa gamutan, kumuha ito ng isang putakte. Itinutok sa tiyan ang matulis na tila karayom nito sa likuran at dahan-dahang itinusok. Hanggang sa ilang saglit pa, unti-unti nang bumuti ang kalagayan nito. Iho, paano? Anong klaseng panggagamot yung ginawa mo sa akin? Wala umanang. Natanggal na po ng alaga ko yung sakit niyo. Wika ni Iking. Laking gulat naman ng mga nakikiusyoso sa labas ng tahanan. Dahil sa kakaibang pamamaraan ng binata. Ngunit hindi man ito pangkaraniwan. Nasaksihan mismo nilang epektibo ang panggagamot ng binata. Kaya kahit may takot pa din dahil sa pinagbulang angkan, unti-unti nang dumarami ang pumupunta sa tahanan para magpagamot. Ngunit hindi lahat ng tao natutuwa sa ginagawa ni Iking. May mga naniniwala pa din na isa itong huwad na manggagamot at isa itong mambabarang na nagpapanggap na mabuting tao. Ay sus! Huwag kayong maniwala sa isang yan. Nagpapanggap lang siya. At wala siyang ibang gusto kundi makuha ang mga kaluluwa niyo at maialay sa pinaglilingkuran niyang demonyo.
Sigaw ng isa sa mga kapitbahay. Ngunit imbis na patulan, tinignan lamang ito ng binata at napangiti. Manong, wala ho akong dapat patunayan sa'yo o kahit kanino man. Hahayaan ko na lang yung mga natulungan ko magsabi sa inyo. Wika ni Iking. Madami naman ang napataas ang kilay sa sinabi ng binata. Ngunit kahit gaano karami ang nagdududa sa kakayahan niya bilang manggagamot, mas madami pa din ang nais makapagpatingin kay Iking. At sa dami ng natulungan ng binata, unti-unti namang nawawala ang masamang reputasyon na iniwan ng angkan sa mga tao. Ngunit alam din ng binata, hindi pa tapos ang laban. Hindi na niya matatakasan ang anino ng nakaraan. Palaging may tao na naghihintay siyang magkamali para mahila pa ibaba. Hanggang sa hindi nagtagal, sa kabila ng bulong-bulungan pa rin sa likuran, may isang tao na handang tanggapin ang buong pagkatao niya. Si Catalina, isang maganda at mahinghing dalaga. Wala itong alam sa barang, kulang o lihim na karunungan. Ngunit tanggap nito si Iking kung sino man siya. Hanggang sa tuluyang nagkamabutihan ng dalawa. Hindi nagtagal ay pinakasala ni Iking si Catalina. Iniwan niya ang lumang bahay. Pinili na mamuhay ng normal kasama ang asawa at kanilang magiging mga anak. Lumipat sila sa isang maliit na tahanan malapit sa bayan at naging masaya. Hanggang sa isang araw, isang balita ang bumago sa lahat. Iking, magiging tatay ka na. Wika ni Catalina. Napatitig si Iking sa asawa. Hindi siya makapaniwala na mga sandaling yun. Mahal, totoo, magiging tatay na ako. Tumango si Catalina. Niyakap siya ni Iking ng mahigpit. Ngunit sa kabila ng kasiyahan, isang bagay ang bumabagabag sa kanya. Alam niyang kailangang maipasa ang bertud sa susunod na henerasyon. Ngunit hindi niya gustong ipamana ito sa anak. Ayaw niya na balang araw maranasan ng anak ang karanasan dati. Dahil dito, napag-isipan ni Iking na ipasa ang kapangyarihan sa kapatid, si Johnny. Hindi man ito kasing tapang niya, ngunit naniniwala ito na nasa dugo niya ang kakayahan. Mahal, paano yan? Ipapasa mo rin sa ating anak yung bertud? Natatakot ako para sa kanya. Hindi, mahal. Hindi ko hahayaang maging katulad ko yung anak natin. Kung ganun, kanino mo ipapasa ang iyong bertud kapag kailangan mo na? Sa nakababata kong kapatid. Kay Johnny? Oo, si Johnny nga. At gusto kong kausapin siya bukas. Kailangang malaman niya ang tungkol sa bertud. Pag-uusap ng mag-asawa. Ngunit bago pa magkaroon ng pagkakataon si Iking na makausap ang kapatid, isang malagim na balita ang natanggap niya. Isang hating gabi, may kumatok sa kanilang tahanan na isang babae. Nang pagbuksan niya ito, isang pamilyar na mukha ang bumungad sa kanya. Si Jessa, ang dating kasintahan ni Johnny. Kuya Iking, patay na po si Johnny. Wika ni Jessa. Kaya tila binagsakan ng langit at lupa si Iking sa narinig. Anong ibig mong sabihin? Nanlalamig si Jessa. Nanginginig ang labi habang nakatingin ng diretsyo sa mata ni Iking. Kuya Iking,
Pinatay po siya. Pinatay siya ng isang aswang. Dahil sa mga salitang yon, biglang bumalik ang lahat ng takot at galit na matagal niyang itinatago. Napatitig siya kay Jessa. Ano bang nangyari? Napalunok pa ang dalaga bago magpatuloy sa pagsasalita. Pasensya na kuya. Ako naman talaga ang pakay ng aswang. Sinubukan nila akong kunin. Pero hindi ako basta-basta pinabayaan ni Johnny. Pinotektahan niya ako. Nakipaglaban siya pero Napayuko ang dalaga. Hindi na naituloy ang sasabihin. Hindi. Hindi ito pwedeng mangyari. Nanginginig ang kamay ni Iking. Kung dati, iniiwasan niyang gamitin ang bertud sa paghihigante. Ngunit ngayon, isang bahagi ng sarili ang gustong magiganti sa nilalang na pumatay sa kapatid. Sino? Sino ang gumawa nito sa kapatid ko? hindi ko alam kuya. Pero alam kong hindi ito tao. Nakita ko yung anyo niya. Namumulang mga mata. Mahaba yung mga kuko. At mabaho yung hininga. Wika ni Iking. Nanlalabo ang paningin niya ng mga sandaling yon dahil sa galit. Hindi niya inakalang babalik siya sa mundong matagal na niyang tinalikuran. At ngayon, wala na siyang pagpipilian kundi harapin ito. Nang gabing yun, bumalik si Iking sa dating buhay. Hindi bilang isang manggagamot na handang tumulong sa lahat, kundi bilang isang lalaking handang ipagiganti ang kapatid. Hindi kita titigilan. Kahit saang sulok ka pa magtago. Wika ni Iking. Matapos ang matagal na panahon, muli niyang tinawag ang mga alaga. Lumitaw ang libo-libong insekto na inaalagaan ng mahabang panahon. Pagkatapos ng malagim na balita tungkol kay Johnny, hindi na nakatulog si Iking. Pabalik-balik sa isipan ang muka ng kapatid at ang huling pagkakataong nakita niya ito. Nakangiti. Walang kamalay-malay sa madilim na kapalarang naghihintay. Ngunit kinabukasan, bago pa makapaghanda upang hanapin ang salarin, isa na namang nakakapangilabot na balita ang dumating. Patay na si Jessa. Walang kahit sinong nakakita. Walang palatandaan kung sino ang pumatay. Basta na lamang natagpuan ang katawan sa masukal na bahagi ng gubat. Mukhang napagdiskitahan. Wakwak ang tiyan. Wala nang lamang loob. At hiwa-hiwalay ang parte ng katawan. Tila unti-unting gumuguho ang mundo ni Iking. Hindi ito nagkataon. May gustong tapusin ang lahi namin. Pinipigilan niya ang galit. Pilit na iniisip ang susunod na hakbang. Ngunit bago pa makakilos, isa pang dagok ang dumating. Isa na namang pagkawala na hindi niya matanggap. Nang pauwi na sana ang asawa sa tahanan ng mga magulang nito, inatake sa daan. Wala ni isang nakakita kung paano. Ngunit ang katawan nito ay natagpuan sa may tabing ilog. Wala nang buhay. Maging ang bata sa sinapupunan kasama niyang namatay. Dahil sa galit, napasigaw si Iking nang marinig niya ang balita na umieko pa sa buong bayan. Wala nang natira sa kanya. Ang kapatid, ang asawa, maging ang anak na hindi man lang nasilayan. Lahat ng mahal niya ay kinuha na sa kanya.
Sa araw ng libing ni Catalina, walang kahit isang luha na tumulo mula sa mga mata ni Iking. Lahat ng lungkot at hinagpis, napalitan ng mas malalim na pakiramdam. Napalitan ang puso nito na matinding puot. Tahimik siyang nakatayo sa harapan ng puntod ng asawa. Walang imik, hindi umiiyak. Ngunit mabigat ang presensya ng paligid. At kahit tirik ang araw na mga sandaling yun, may panakanakang pag-ambon at pagdilim ng kalangitan. Sa bulsa nito, hawak ang isang maliit na botelya. Naroon ang bertud na nakababad sa kanyang dugo. Hanggang sa may lumapit na isang matandang lalaki sa kanya. Hindi niya ito kilala. Ngunit bigla itong nagsalita. Alam mo, iho, walang magandang mangyayari kung magpapadala ka lang sa galit. Kung babalik ka din pala sa pagiging mambabarang at susundan ang yapak ng iyong mga ninuno, baka lalo ka lamang maligaw. Wika ng matanda. Dahan-dahang tumingala si Iking. Wala na. Wala na akong babalikan, tanda. Alam kong gusto mong gumante. Pero tandaan mo, iho, may kapalit ang bawat bagay na gagawin mo. Alam ko. At handa kong bayaran ang anumang kapalit. Wika ni Iking. Habang hawak ang botelya, pinagmamasdan niya ang bertud na may halong dugo niya. Wala nang natira sa kanya kundi ang bertud. At sa tingin niya na mga sandaling yon, ito na lang ang meron sa kanya. Muli niyang tinawag ang libo-libong mga alaga. Mga insekto na nooy ginagamit sa panggagamot. Ngunit ngayon, nagbigay ito ng bagong misyon. Hanapin at patayin kung sino man ang salarin sa pagpatay sa mga mahal sa buhay. Sa isang iglap, mula sa kadiliman ng kagubatan, naglabasan ang napakadaming insekto. Samut-sari ang lahat ng ito. Halos mapuno ang lupa at maging ang himpapawid sa dami ng insektong tutulong sa kanya. Tuluyan ng nabalot ng puot ang puso niya ng mga oras na yun. Pakiusap aking mga alaga. Hanapin niyo ang pumatay sa kanila at ihatid sa akin. Mula ng gabing yun, ipinakita ni Iking ang tunay na lakas ng isang mambabarang. Kalaunan, kagad namang nakilala ni Iking ang salarin. Walang iba kundi si Arturo. Malayo nilang kamag-anak na matagal nang nais makuha ang bertud mula sa kanila. Ngunit ang hindi lang alam ni Iking na bukod sa pambabarang, tinanggap na din ito ang pagiging aswang. Alam ng binata na kung susugurin niya si Arturo ng harapan, siguradong matatalo siya kagad. Hindi ito ordinaryong tao. Isa itong tiktik. Isang nilalang na mas malakas sa isang normal na aswang. Ngunit hindi pisikal na lakas ang sandata ni Iking. Hindi siya mandirigma. Isa siyang mambabarang. Kaya hindi niya kailangang makipaglaban ng harapan. Mas gusto niya ang kalaban niya mismo ang sumuko sa sariling katawan. Sa loob ng kubo, hinanda niya ang ritual. Sa isang mangkok, hinaluan niya ang dugo ng itim na manok ng isang piraso ng katawan ng durog na alakdan. Pagkatapos, pinatakan niya ito ng sariling dugo. Dahan-dahang isinawsaw ni Iking ang hintuturo at sa pamamagitan ng hininga,
ibinulong ang pangalan ng biktima. Arturo, hindi mo matatakasan ang parusa ko sa'yo. Nang gabing yun, habang mahimbing na natutulog si Arturo, isang maliit na insekto ang pumasok sa tenga. Isang nilalang na hindi nakikita ng ordinaryong mata. Insektong may kakayahang magpalipat-lipat sa loob ng katawan ng tao. Dito nagsimula ang pagpaparusa. Sa unang araw, nagsimula sa simpleng gutom. Kahit anong pagkain ang gawin, hindi pa rin siya nabubusog at nakakaramdam pa din na matinding pagkagutom. Teka, bakit parang hindi ako nabubusog? Sinubukan niyang kainin ang paboritong pagkain. Ngunit matapos lamang ang 3 subo, parang nasusuka na siya. Dumiretso ito sa isang sulok at sumuka. Ngunit nagulat ito. Ang isinuka niya ay hindi ang kinain, kundi malalaking bangaw at gumagalaw na mga uod. Napahawak si Arturo sa bibig. Nanginginig ito sa nangyayari sa kanya. Teka, Paano nangyari to? Pilit niyang inisip na baka panaginip lang. Ngunit naramdaman niyang may gumagapang na isang bagay sa loob ng sikmura. May kumakaluskos na para bang may mga maliliit na galamay na umiikot sa bituka. Napasigaw pa ito sa sakit. Aray, ang sakit. Anong nangyayari sa akin? Napadapa ito sa lupa. Nangingisay sa matinding hapde na gumuguhit mula sa sikmura, papunta sa lalamunan. Para bang may isang bagay na gustong lumabas sa katawan niya ngunit hindi makalabas. At unti-unting nagbago ang katawan. Naging maputla ito. Lumalalim ang mga mata. At ang mga kuko ay humahaba ng kusa. Napansin din ito na kusang nagpapalit ng anyo ang katawan. Alam na niya kung ano ang nangyayari. Dahil sa sumpa ni Iking, tuluyang nabuhay ang pagkaaswang at hindi na niya kayang kontrolin. Nang sumunod na gabi, hindi na niya matiis ang gutom. Kahit anong normal na pagkain ang isubo niya. Sa bawat subo, isinusuka niya lamang ang lahat, kasabay ng mas maraming bangaw at uod. Hindi ako pwedeng magkaganito. Ngunit wala siyang laban sa sumpa. Lumabas ito ng tahanan. Hinahabol ang hininga. Hanggang sa naamoy niya ang isang bagay. Sariwang dugo. Sa gilid ng kalsada may isang lalaking naglalakad. Kakagaling lamang sa palengke. Hindi na niya napigilan ang sarili. Sumugod siya. Walang awa at kinagat ang leeg ng lalaki. Dugo ang dumaloy sa bibig. At sa unang pagkakataon, dito lamang napunan ang gutom. Ngunit hindi pa siya nakaramdam ng kasiyahan nang biglang sumakit ang sikmura. Mas malala, mas masakit, na para bang may gustong lumabas sa kanyang katawan. At muli siyang sumuka. Sa pagkakataong ito, hindi lang bangaw ang lumalabas, kundi isang buhay na insektong may pakpak. Isang bagay na hindi niya pa nakita sa talang buhay niya. Nanginginig niyang tinignan ang sarili sa ilaw ng buwan. Sinubukan pa nitong bumalik sa anyong tao. Ngunit hindi na magawa. Naging isang ganap na halimaw na si Arturo. At sa bawat patak ng sariwang dugo na iniinom, mas lalo itong pinapahirapan ng sariling katawan. Ang sumpa ni Iking
hindi lamang basta pagpaparusa. Isa itong bitag na wala ng takas. Makalipas ang ilang araw, halos wala nang natitirang lakas si Arturo. Wala na itong ibang ginawa kundi magtago sa madidilim na sulok. Umiiwas sa mga tao. Bukod sa ayaw niyang makita siya ng mga ito sa ganitong itsura, alam niyang hindi niya sila matitiis na hindi lapain. Ngunit isang gabi, sa gitna ng kagubatan, sa paghahanap ng pagkain, may isang figura itong nasilayan. Isang lalaking nakaupo sa ilalim ng buwan. Walang iba, kundi si Iking. Sa likod nito dumadagsa ang libu-libong insekto. Bumubuo ng isang anino sa paligid. Kamusta ka, Arturo? Masarap ba ang kinakain mo? Wika ni Iking. Nagsalita si Arturo. Ngunit ang lumalabas lamang sa bibig ay isang pag-ungol na halatang hindi na kontrolado ang sarili. Alam mo bang, hindi mo na matitikman ang kahit anong pagkain ang hindi mo ito isinusuka. Isang gutom na hindi mo kailan mapupunan. Dahan-dahang lumapit si Iking. Sinira mo ang buhay ko. Ngayon, mas masarap ang parusang ibibigay ko sa'yo. Hindi kita kailangang patayin, Arturo. Nangisay ang halimaw sa harapan. Halos gumapang sa lupa. Tila isang hayop na nawala ng kaluluwa. Gutom, sakit, takot. Lahat ng ito ay pinaghalong parusa na hindi niya kayang takasan. At sa huling sandali, bago ito tuluyang mawala ng pag-iisip bilang tao, narinig niya ang boses ni Iking sa tenga. Ano, Arturo? Masarap ba? Mas mabuti pang namatay ka na lang, hindi ba? Mula ng gabing yun, si Arturo naging isang nilalang na walang sariling pag-iisip. Isang aswang na kahit kailan ay hindi na mabubusog. Lumipas ang mga linggo at unti-unting nanghina si Arturo. Ang katawan ay butot balat na lamang. Ngunit ang gutom ay hindi pa rin mawala-wala. Tuwing sumusubok siyang kumain ng sariwang karne, muli lamang niya itong isinusuka kasabay ng mga buhay na bangaw at uod. Sa bawat araw na lumilipas, nawawalan na ito ng pag-asa. Hindi makatulog, hindi makapagpahinga. Tuluyang nangayayat. Ang balat ay nagsimulang mamuo sa sugat dahil sa sarili niyang mga kuko. At dahil sa galit at gutom, pinunit niya ang sariling laman. Sa paglalakad sa masukal na kagubatan, umaasa na may makikitang kahit anong lunas. Napadpad ito sa isang lumang bahay na halos gibana. Doon siya nanatili. Nagtago sa mundo na nooy kanyang kinakatakutan. Ngunit kahit anong gawin niya, walang lunas. Nang gabing yun, naupo ito sa isang sulok. Nakatitig sa sariling refleksyon sa isang basag na salamin. Wala na itong lakas. Hindi na siya kagaya ng dati. Nanginginig niyang hinawakan ang muka. Ang dating matikas at makapangyarihang si Arturo, ngayon ay isa na lamang anino ng sariling kasakiman. Napagtanto niya ang sumpa ni Iking ay hindi lang simpleng paghihigante. Isa itong parusang walang hangganan hanggat nabubuhay siya. Sa huling sandali ng buhay,
Napagtanto niyang wala ng ibang paraan upang matapos ang lahat kundi tapusin ito ng sariling mga kamay. Gamit ang sariling mga kuko, ipinasok niya ito sa kanyang dibdib at dahan-dahang hinugot ang kanyang puso. Tama na. Ayoko na. At sa unang pagkakataon, dito lamang niya naramdaman ang kapayapaan. Sa loob ng kubo, tahimik lamang si Iking habang nakatitig sa isang maliit na botelya. Naroon ang bertud at ang kanyang dugo. Alam niyang natapos na ang sumpa. Alam niya na wala na si Arturo. Ngunit hindi niya naramdaman ang kaligayahan. Hindi siya nakaramdam ng ginhawa. Tumingala siya sa langit. Natapos na ba talaga ang lahat? Wika ni Iking. Ngunit sa pagkalma ng galit, dito niya naramdaman ang isang kakaibang presensya. Para bang may mga matang nagmamasid sa kanya mula sa dilim. Sa kabila ng lahat, hindi pa rin lubusang nakaramdam ng kapayapaan si Iking. Oo, nagawa niyang ipagigante ang kanyang pamilya. Wala na si Arturo at natapos na ang sumpa. Ngunit sa kaloob-looban niya, may isang tanong na hindi niya matakasan. Ano nang silbi ng buhay ko ngayon? Mula pagkabata, kinalakhan niya ang takot at pangungutya ng mga tao. Ang angkan ay kinatatakutan at kinakamuhian. Ninais niyang baguhin ang tingin sa kanila. Kaya pinili niyang maging albularyo sa halip na sundin ang madilim na landas ng ninuno. Ngunit sa huli, pinili pa rin niyang gumamit ng sumpa upang ipaghiganti ang pamilya. Hindi din siya naiiba kahit kanino sa angkan. Habang nakaupo sa harapan ng kubo, pinagmasdan niya ang langit. Hindi niya napansin kung gaano na siya katagal sa dilim. Sa galit, sa paghihigante. Maraming taon na rin pala ang lumipas. Sa harapan niya, ang mga garapo na may laman ng mga alagang insekto. Unti-unti nang nawala ang sigla. Ang mga ito'y hindi na nangangailangang lumaban. Wala nang galit na nagpapakain sa kanila. Dito na niya naisip ang isang mahalagang pasya. Kinabukasan, dinala niya lahat ng gamit. Ang mga bote ng langis, mga garapo ng insekto at mga anting-anting ng pamilya. Sa isang liblib na bahagi ng gubat, nagukay siya ng malalim na butas. Isa-isa niyang nilibing ang lahat. Ang mga alaga, ang gamit ng lolo, pati na rin ang mga lumang kasulatan ng kanilang angkan tungkol sa sumpa ng mambabara. Habang ibinabaon niya ito sa lupa, tila unti-unting gumagaan ang dibdib. Tama na. Hindi ko na kailangan ng mga ito. Matapos mailibing ang lahat, kasama niyang iniwan ang alaala ng nakaraan. Ang mga sigaw ng paghihigante, ang pait ng pagkawala, at ang galit sa puso. Sa unang pagkakataon, wala siyang kahit anong gamit maliban sa sarili. At doon nagsimula ng bagong buhay. Naglakad si Iking palayo sa baryo. Wala itong dala kundi ang sarili at kaunting kaalaman sa panggagamot na hindi nakabatay sa sumpa. Ilang buwan itong nagpalipat-lipat ng lugar hanggang sa marating ang isang malayong bayan kung saan walang nakakakilala sa kanya. Dito niya muling sinimula ng buhay. Sa isang maliit na kubo sa gilid ng bukirin, nanirahan si Iking.
Sa halip na gumamit ng sumpa o insekto sa panggagamot, inaral niyang mabuti ang paggamit ng mga halamang gamot at tradisyonal na lunas. Tinulungan siya ng isang matandang albularyo sa lugar, si Kafidel, na itunuring siyang parang anak. Kafidel, gusto kong magbago. Gusto kong tumulong nang hindi kailangang gumamit ng takot o sumpa. Sa bawat araw, natutunan niyang gumamit ng dahon ng sambong para sa lagnat, ng lagundi para sa ubo, at ng langis ng nyog para sa sugat. Pinag-aralan niya ang tamang paghilot, ang dasal para sa kagalingan, at ang tamang pag-aalaga sa mga pasyente. Dahil sa husay at tiyaga, unti-unting nakilala siya sa bagong lugar bilang isang maaasahang manggagamot. Wala nang takot sa pangalan. Sa halip, ang mga taong lumalapit sa kanya ay hindi para humingi ng sumpa, kundi para humingi ng lunas. Hanggang sa lumipas ang maraming taon, hindi na siya bumalik sa dating bayan. Dito na ito sa bagong tahanan. Nakilala niya si Marta, isang mabait na byuda na may isang anak na lalaki, si Emile. Dahil sa pagiging malapit nila, naging parang tunay na mag-ama si Iking kay Emile. Tinuruan niya ito lahat ng nalalaman tungkol sa panggagamot. Emile, tandaan mo, hindi kailangan may kapalit ang pagtulong sa tao. Ang pinakamahalagang gantimpala, ang makita mo silang gumagaling. At sa unang pagkakataon sa buhay niya, hindi na siya nag-iisa. Sa bagong bahagi ng buhay, natagpuan ni Iking ang hinahanap niyang kapayapaan. Hindi na siya binalikan ng kanyang madilim na nakaraan. Hindi na siya tinakbuhan ng mga tao. Sa halip, nakilala siya bilang isang albularyo na may ginantoang puso. Isa man itong taong minsang naglakad sa dilim, ngunit sa huli, pinili pa rin ang liwanag. Si Iking, na minsang kinatakutan ng nakararami, kinilala bilang isang bayani. Nagpapasalamat nga pala ako sa lahat ng sumusuporta sa ating channel. Nawa ay patuloy niyong suportahan at pakinggan ang ating mga kwento. Hanggang sa muling pakikinig. Paalam.